Dear Lady Love TV. Betray and Marry My Best Friend. Tunghayan na po natin ang ikalawang bahagi. Don't mind them. Bulong sa kanya ni Lawrence. Kung hindi lang niya napigilan ang kanyang sarili, napatalo na siya. Wari kasi ayaw nitong may ibang makarinig ng ibinulong nito sa kanya. Pero kakaibang reaksyon naman ang naramdaman niya ng mga sandaling iyon. Para kasing may naramdaman siyang kuryente na dumaloy sa kanyang katawan nang maramdaman niya ang mainit nitong hininga sa kanyang tenga. Bakit ba ganun ang reaksyon niya kay Lawrence? Samantalang kapag may Marco, ay kampante lamang naman ang tibok ng kanyang puso. Kahit ganoon din sila kalapit. May pagkakataon nga na nakakatabi niyang matulog ang kanyang matalik na kaibigan, pero baliwala pa rin sa kanya. Kaya ayaw niyang maniwala sa mga romance writer kapag sinasabing kakaibang damdamin ang mararamdaman mo kapag nagdaiti ang balat ninyo. Ngunit bakit ngayon, ganoon ang kanyang nararamdaman? Gayong hindi naman magkadikit ang kanilang mga balat. Bumulong lamang sa kanya si Lawrence pero sobra na siyang naapektuhan. Pwede ba namang hindi parang gusto na nila akong hilahin at pagsasampalin. Gusto sana niyang sabihin ng mga katagang yon sa tonong nagbibiro. Pero nakaramdam siya ng inis sa babaeng nag-hi kay Lawrence. Saka pinaglakbay ang mga daliri sa braso nito. Halatang nang aakit. Nakaramdaman naman siya ng tuwa ng pasimpleng pagpagin iyon ni Lawrence at hinila siya papalapit sa katawan nito. Tapos pinulupot pa nito ang braso sa kanyang bewang. Lumingon siya rito para tanungin kung bakit nito ginawa iyon. Pero hindi siya nakapagsalita. Dahil nang ibaling niya rito ang kanyang tingin, ay nakatingin din ito sa kanya. Kaya't malapit na malapit lang ang pagitan ng kanilang muka. Tapos langhap na langhapan niya ang amoy nito. Shucks, mas nakakaramdam siya ng pagkataranta. Hindi ko hahayaan na mapahamak ka, okay? Mariing sabi nito sa kanya. Isang bahagi naman ng isip niya ang tumatanggi, pero parang gusto niyang kiligin sa pinahayag nito. Para kasing seryosong seryoso ito at talagang paninindigan ng sinasabi. Gusto mo magkaroon tayo ng deal? Walang ano-ano'y tanong nito. Deal? Anong deal? Maang niyang tanong kay Lawrence. Kahit na 5'8" na ang kanyang height, kinakailangan pa rin niyang tumingala rito dahil mas mataas pa rin ito sa kanya ng ilang pulgada. Para tuloy gusto niyang isipin na anumang sandali ay bababa ang labi nito sa kanyang labi. Kung bakit ba naman kasi nagsalubong pa ang kanilang mga mata at na-realize niyang ang pambungay ng mga mata ni Lawrence kaya parang nahihipnotis mo na siya. Hindi ito agad kumibo. Sa halip ay umiwas ito ng tingin sa kanya matapos mag-inhale. Bigla tuloy siyang na-conscious sa ginawa nito. Pakiramdam niya ay nabahuan ito sa kanyang hininga gayong 3 times a day na siyang mag-toothbrush. May mouth spray pa siyang gamit, mint flavor, at tiyak na yung walang sira ang kanyang mga ngipin. Halika rito. Wika nito bago siya igiya palayo sa kanilang mga kaklase na nakatingin sa kanila. Alam niyang si Lawrence ang sinusundan ng tingin ng mga ito, pero sobra siyang nako-conscious dahil alam niyang may kakaibang kahulugan ng tingin ng mga ito. Well, hindi naman nakakataka kung bakit nakatingin sa kanila mga ito na parang takang-taka. First year pa lamang sila ay sanay na mga itong nakikita silang nagbabangayan. Palagi kasi siyang inaasar ni Lawrence at siya naman ay sobrang pikon. Sa isip niya kasi ay isa itong kaaway na hindi dapat pagkatiwalaan. Ngunit ngayon ay wala siyang lakas na awayin ito. Bukod dito, ang naging karamay niya nung ma-broken hearted siya kay Marco. Hindi rin niya maintindihan kung ano itong nararamdaman niya para kay Lawrence ngayon. Lawrence, hindi niya napigilang ibulalas na bumaba ang tingin niya sa mga kamay niyang magkahugpong. Bakit sila magka-holding hands? Dapat sana'y bawiin niya ito rito at magalit siya sa kapanghasan nito. Pero parang wala siyang lakas na gawin iyon. Ewan din niya pero parang masarap sa pakiramdam na nakakulong ang palad niya sa kamay nito. Humigpit pang lalo ang pagkakahawak nito sa kanyang palad. Alam mo naman sigurong maraming babae nagkakandara pa sa akin at hindi ko rin gustong basta din sila isa-isa. Ang kailangan lang ay makita nilang taken na ako at ikaw ang magiging girlfriend ko. Sa sobrang pagkabigla niya ay gusto niyang bawiin ang kanyang kamay pero mas hinigpitan niya ang pagkakahawak doon. Parang natatakot itong tumakbo siya at iwanan ito. Malalim na bumuntong hininga ang pinakawalan nito. May 10 minuto pa ako para ipaliwanag sa iyo ang gusto kong mangyari. Kung ang sinasabi nito ay ang pagdating ng prof nila sa
RTV11. Sigurado siyang hindi yun darating on time dahil sa kabilang building pa ito nagkaklase. At tiyak din niyang alam iyon ni Lawrence kaya walang pagmamadali ang kilos nito. Parang ang gusto nitong salubungin ng kanyang titig. Kailangan kitang maging girlfriend para maitaboy ko ang mga babae na nagkakagusto sa akin. Ayoko silang saktan kaya hindi ko masasabi sa kanilang hindi ko sila type. At sa tingin ko rin, kailangan mo ako maging boyfriend para ma-realize ni Marco na mahal ka niya. Higit pa sa pagiging best friend. Hindi siya ang tipo ng tao na nanggagamit para lang makuha ang kanyang gusto. Pero sa palagay niya ay kailangan talaga niya ang tulong ni Lawrence para makuha ang atensyon ni Marco. Kaya namalaya na lamang niyang tumango siya. Tayo na? Sabik na tanong sa kanya ni Lawrence. Buong pagtataka siyang napatingin dito dahil nakaramdam siya ng excitement. Sa boses nito at hindi niya naiwasan ng sobrang magtaka. Hindi kasi ang tono nito ang nanghihingi ng pabor. Kung umasta kasi ito ay para itong nakatanggap ng napakagandang balita. Para ma-realize agad ni Marco na ako ang mahal niya. Wika niya na lang sa pagkaraan. Ewan lang niya kung bakit niya nasabi yon. Dahil ba yun talaga ang nararamdaman niya o dahil defense mechanism lang niya iyon? Dahil may damdamin siyang gustong itago kay Lawrence ngayon. Kinurot ni Marco ang ilong niya, kaya bumalik sa kasalukuyan yung utak niya. Para saan ang ngiting yan? Naisip ko lamang na tama si Lawrence, nakangiting sabi ni Jackie sa asawa. Nang ma-realize niya ang kanyang sinabi, ay agad niya itong dinugtungan. Siyempre, ayaw niyang isipin ng kanyang asawa na bumalik pa ang damdamin niya sa kanyang ex-boyfriend. Na kapag pinagselos kita ay marirealize mong ako yung mahal mo. At nang nangyari naman iyon, masuyon sabi sa kanya ni Marco. Ilang sandali siya nitong tinitigan sa kamadamdamin sinabi ang kanyang katagang. Kaso nang matauhan ako, iba na yung mahal mo. Hindi siya agad nakakibo dahil ayaw niyang magsinungaling dito. Pero ayaw naman niya itong saktan. Kaya humugot muna siya ng malalim na hininga bago sumagot. Kahit sa anong panahon ay mahal kita, hindi magbabago yon. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Gusto ko lang malaman mo na kahit nung panahong dumidistansya ako sa'yo, ikaw lang ang nasa isip ko at nasa puso ko. Hindi ko lang kasi alam kung paano ko sasabihin sa'yo na mahal kita. Natatakot ako matalo ang sumugal dahil baka mas mawala ka sa akin. Ayaw kong isipin mo na tinatraidor kita dahil hinahayaan kong ma-inlove ako sa'yo. Mabuti na lang na hanggang sa huli ay tayo pa rin na magkasama. Best friends for life tayo eh. Nahagilap niyan sabihin sa kapinasigla ng husto ang boses. Umiling si Marco. No, we're more than best friends. Ngumiti siya dahil sinang-ayunan niya ang sinabi nito. Mag-asawa na tayo eh. Legally married. Mariing sabi nito. May Marco, ang tagal ko nang hindi naririnig sa iyo ang endearment na yan. Natigilan naman siya sa sinabi ni Marco. Na-realize niyang totoo yon. Nung mag-best friend pa lamang sila o mas tamang sabihin na nung crush na crush niya ito, ay panay ang tawag niya rito na may Marco. Samantalang nung kasal na sila, ay Marco na lang ang tawag niya rito. Sus, samantalang dati ayaw mong tinatawag kitang may Marco. Nanunod yung sabi niya. Hindi naman siya nito sinasaway sa pagtawag niya rito ng may Marco. Ang alam niya hindi ito nagugustuhan iyon dahil sumasama ang mukha nito. Dubag kasi ako. Inis nitong sabi sa sarili. Natatakot akong umasa na may pag-ibig. At may ibig sabihin ng salitang may Marco. But now, I'm your Marco and you are my Jackie. Napangiti siya sa sinabi nito pero hindi niya naiwasan na magtaka. Bakit parang hungkag pa rin ang nararamdaman niya? Sa halip, parang mas gusto niyang masiyahang pakinggan ang mga salitang my love, my destiny. Anong ginagawa mo rito? Manghang-manghang tanong ni Jackie nung bumaba siya at matiyak niyang si Lawrence nga ang kanyang bisita. Nasabihin nga kanina ng katulong nilang si Cathy na may bisita siya gusto na niyang magtaka na hindi pa umakyat. Si Marco sa kanyang silid, gayong sanay naman itong maglabas-masok sa kanyang kwarto. Iniabot muna nito sa kanya ang isang bouquet ng red roses, isang malaking pink teddy bear at isang box ng chocolate. Dinadalaw ang girlfriend ko. Parang walang anumang sabi nito. Maangsi ang napatingin dito. Buong akala niya kasi sa university lang ang palabas nila. Dahil sa hindi niya inaasahan ang sinasabi nito ay ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Hindi nga lamang niya malaman kung dapat ba siyang masiyahan o mainis. Wala naman ito sa usapan natin. Mariin niyang sabi. Naisa na niyang isipin na kaiinisan lang niya ang presensya ni Lawrence. Ngunit hindi naman niya ito kayang ipagtabuyan. Marahil dahil iyon ang unang pagkakataon na mayroong lalaking nagpakilig sa kanya.
Biro mo ba namang kung ano-anong ibinibigay sa kanya para lang maramdaman niya na importante siya sa buhay nito? I'm doing this for you. Anitong tumabi ng upo sa kanya. Ano? Mangha pa rin siyang napabulalas. Nang bumulong ito sa kanya ay daig pa niya ang linya ng kuryenteng nagkabulol-bulol. Para kasi nagkaroon ng short circuit ang utak niya. Kapitbahay mo si Marco kaya importanteng makita niya ako para malaman niyang akin ka na. Mariin niyang sabi. Possessive? Yes, feeling possessive. So kinikilig ka na. Palabas lang naman ito, hindi ba? Alam mo ba kung bakit nagkakaroon ng trophy ang mga artista? Kunwari tanong ni Lawrence. Kumunot naman ang noon niya sa tanong nito. Talaga kasing hindi niya magets ang ibig sabihin nito. Kasi magaling silang umarte. Wala sa loob na sabi nito pagkaraan. Magaling silang umarte dahil ninanamnam nila yung karakter na kanilang ginagampanan. So anong ibig mong sabihin? Pagbutihin natin ang pagpapanggap. Kailangan pati ang lahat ng tao sa paligid natin ay maniwalang magkarelasyon tayo. Na mga oras na iyon ay parang gusto niyang tutulan ng sinasabi nito. Hindi naman kasi siya pinalaking sinungaling ng kanyang mga magulang. Ngunit gusto rin naman niyang ma-realize ni Marco na mahal siya nito. Yun lang kasi ang alam niyang paraan para siya ay maging maligaya. So, do we have a deal? Tanong sa kanya ni Lawrence. Effective ba talaga ang planong yan? Duda niyang tanong. Ngunit mayroon siyang hindi maintindihan sa kanyang nararamdaman. Dapat ay ma-excite siya dahil magsiselo si Marco kapag nalaman ang relasyon nila ni Lawrence. Ngunit pakiwari niya mas excited siyang magpanggap silang magkarelasyon ni Lawrence. Nagkakagusto ba siya sa mortal na kaaway ng kanyang best friend? Mangha niyang tanong sa sarili. No, mariing sabi niya. Kung ganon, bakit hindi niya magawang alisin ang titig niya kay Lawrence? At may saya siyang nararamdaman dahil nakatitig din sa kanya ang binata na para bang siya ang pinakamagandang babae sa paningin nito. Wika ng boses na nagpaestorbo sa kanila. Si Marco. Hindi niya napansin na nasa loob na ito ng kanilang bahay. Kung bakit ba naman kasi hindi nila nagawang alisin ni Lawrence ang tingin sa isa't isa. May bisita ka pala? Seryosong tanong sa kanya ni Marco. Hindi siya agad nakakibo dahil nakita niyang may sakit sa mata ni Marco. Sa isang sandali tuloy, gusto niyang isipin na nagtagumpay siyang mapagselo si Marco. Ngunit may isang bahagi naman ng isipan niyang gustong makasiguro, kaya't kailangan niyang panindigan ang usapan nila ni Lawrence. Si Lawrence, sabi niya, gusto niyang sabihin na boyfriend niya si Lawrence pero parang nautal siya. Matalik niyang kaibigan si Marco kaya parang hindi niya talaga kaya magsinungaling dito. Of course I know him. Bakit siya nandito? Hindi ko alam na close na kayo. Madiing sabi ni Marco na para bang ang gusto talagang sabihin ay ang mortal nitong kaaway. Sobra naman kasing mapang-asar si Lawrence mula pagkabata at dahil best friend niya si Marco, palagi niya itong ipinagtatanggol. Dahilan kaya mas inaasar ito ni Lawrence. Para daw kasing hindi makaalis si Marco sa saya ng nanay niya. I'm her boyfriend. Wika ni Lawrence saka hinagilap ang kanyang palad. Boyfriend? Sarkastikong tanong ni Marco. Pinisil ni Lawrence ang kanyang palad na para bang inuutusan siya nitong kumpirmahin niya ang sinabi nito. Yes, he's my boyfriend. Hindi mo sinabing naliligaw siya sa'yo. Masyado ka kasing busy ng mga nakaraang linggo. Nahagilap niyan sabihin. Sa kauna-unahang pagkakataon ay may nakita siyang kumislap sa mga mata ni Marco. Luha ba yun? Naiiyak ba siya dahil inakala nitong maiba na siya? Gusto niyang lumapit kay Marco at amining hindi naman sila totoong magkarelasyon ni Lawrence. Na gusto lang niya makita kung magsiselos ito kapag nagkaroon siya ng ibang lalaki na bibigyan niya ng atensyon. Pero hindi siya nakawala sa mahigpit na magkakahawak ni Lawrence. Tuluyan na talaga nagbago ang relasyon ni na Marco at Jackie. From best friends to strangers na. Para kasing hindi na nila kilala ang isa't isa. Mula nang sabihin ni Lawrence dito ang tungkol sa kanilang relasyon. Ibig niya tuloy isipin na palpak ang plano ni Lawrence na pagsilosin si Marco. Kung talaga kasi may damdamin sa kanya si Marco, na kasi siguro siyang aaminin na nito bago pa man siya tuluyang mawala sa buhay nito. Itigil na natin to, sabi niya kay Lawrence habang kumakain sila sa park. Sabi niya sa sarili, kapag ibinulalas niya ang salitang iyon, dapat ay mariin para makita nitong determinado siya. Kaya lang, sa isiping hindi na niya makikita at makakasama si Lawrence, ay parang gusto na niyang umiyak sa sobrang pangungulila. Sa loob kasi ng ilang buwang pagiging magkarelasyon nila ni Lawrence, ay masyado na siyang nasanay sa presensya nito. Kahit maghapon na sila magkasama ay parang hindi pa rin siya kontento kapag hindi niya ito ka-text o ka-chat bago matulog. At dahil doon,
Natatakot na siya sa kanyang nararamdaman. Pakiwari kasi niya ay hindi niya na magagawang panindigan pa ang feelings niya para kay Marco. Hindi na rin niya maiwasang makaramdam ng guilt dahil bonding time talaga nila ni Marco ang Sabado, pero si Lawrence ang kanyang kasama para mag-picnic. Why? Gulat na tanong ni Lawrence. Useless na rin naman. Nahagilap niyang sabihin. Talaga naman kasing hindi na niya alam kung gusto pa ba niyang pagsilosin si Marco. Akala ko ba gagawin mo ang lahat para makuha ang pag-ibig ni Marco? Bakit ngayon sumusuko ka na? Gulat na tanong ni Lawrence pero parang may panic siyang naaaninag sa tono ng pananalita nito. Malalim na bumuntong hininga muna ang kanyang pinakawalan bago nagsalita. Ewan din niya kung bakit. Parang naninikip ang kanyang dibdib. Immature kasi ang naisip natin paraan para sabihin kay Marco na mahal ko siya. Ani ang hindi makatingin ng diretsa kay Lawrence. Alam kasi niyang sa isang linggo na pagpapanggap nila'y unti-unting nagbabago ang feelings niya para kay Lawrence. Palagi kasi nitong pinaparamdam sa kanya na napaka-espesyal niya. Ang mga mata at atensyon ni Lawrence ay nakatutok lang sa kanya. Kapag may mga babaeng lumalapit dito at nagpapakita ng interes, ay sinasabi ni Lawrence na hindi na ito available. Kahit tuloy alam niyang gusto lang nitong maitaboy ang mga babaeng yon, hindi pa rin niya maiwasan na makaramdam ng kilig. Pakiramdam kasi niya, sobrang loyal sa kanya ni Lawrence. Hindi rin niya mapigilan ang sariling ikumpara si Lawrence kay Marco, lalo na siyang nakaramdam ng takot. Ito kasing mga nakalipas na buwan ay parang balewala na siya sa matalik niyang kaibigan. Marahas na bumuntong hininga ang pinakawala ni Lawrence pagkaraan. Talaga bang hanggang ngayon ay wala pang ibang laman ng puso mo kundi si Marco? Naiinis nitong tanong sa kanya. Maang siyang napatingin dito dahil parang ang bigat-bigat ng dinadala ni Lawrence. Hindi rin niya alam kung para saan ang sakit na nakikita niya sa mga mata, gayong kani-kanina lang ay masayang-masaya sila habang pinagsasaluhan nila ang mga pagkain inihanda ni Lawrence. Mansari raw ng kanilang relasyon kaya dapat lang na mag-celebrate sila. Si Lawrence ang nagluto ng fried chicken, inihaw na bangus, lumpia, fried rice, kaya siniguro nitong marami siyang makakain. Well, masarap naman talaga ang pagkain nakahanda, kaya talagang busog na busog siya. Na magpapanggap tayo, iyon ang goal ko. Ang mapapansin, ako sana ni Marco. Ngunit hindi na yun ang gusto ko ngayon. Sabi nga sa sarili at hindi siya makatingin ng diretso kay Lawrence. Mahal kita, mariing sabi ni Lawrence. Hindi niya inaasahan ang sinabing iyon ng binata, kaya lumipad ang tingin niya rito tapos natulala siya. Talaga kasing may pagkakataon na iniisip niyang mahal siya ni Lawrence at hindi nagpapanggap lang. I'm telling the truth. Matagal na kitang gusto. Mga bata pa lang tayo ay crush na kita. Pero wala kang ibang nakikita kundi si Marco. Iyon ang dahilan kung bakit bad trip ako sa best friend mo. Kaya lagi ko siyang tinatalo. Sa lahat ng bagay mula sa pagiging valedictorian at sa basketball. Dahil gusto kong makita mo na I'm better than him. Hindi mo naman kailangan gawin yon. Dahil nasasaktan ko ang best friend mo. Marahas na bumuntong hininga ang pinakawalan nito. Pero kahit yata anong gawin ko ay hindi ko matatalo si Marco sa puso mo. Mali ka. Halos pabulong niyang sabi. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya kaagad nakakibo pero parang gusto niyang mahawa sa excitement na nakikita sa mga mata ni Lawrence. Kaya hindi rin niya napigilang ibulalas ang mga katagang mahal na din yata kita. Saan nga ba maaaring humantong ang pagpapanggap na ito? Ano nga ba naghihintay sa magandang love story ng magkakaibigang ito? Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming salamat po sa patuloy na pagsama sa amin. Hanggang sa muli, mag-ingat po tayong lahat.